Princess, hindi lang dismayado, kundi galit na galit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos madiskubre ang maanomaliang flood control project sa Bulacan. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Iyan ang mariing naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos personal na mabisto ang kontrobersyal na flood control project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Kamakailan lang, inilabas ang opisyal na mga resibo na nagpapatunay na nagbayad ang Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office ng mahigit 55 milyong piso sa SYMS Construction Trading para sa 220-meter reinforced concrete river wall na flood control project sa nasabing barangay. Sa kabila ng deklarasyon sa dokumento na fully paid at 100% completed na ang proyekto noon pang Hunyo ng kasalukuyang taon, nadiskubre na walang anumang bakas ng konstruksyon sa lugar. Wala rin anumang materyales, kagamitan o istrukturang itinayo sa lugar. Bago ito, ininspeksyon din ng Pangulo ang isang creek sa pagitan ng Barangay Piel at Barangay San Jose sa San Luis, Pampanga, kung saan inilantad ng punong ehekutibo na ang naturang flood control project sa Baliwag ay isang ghost project. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Nagpahayag naman ng mga saloobin ang mga residente na apektado ng madalas na pagbaha at humiling ng agarang aksyon sa mga flood control projects. Kasi gusto talaga namin matapos siya gawa ng hindi namin alam kung tatamaan yung bahay. Gusto po namin mapanagot kung mahawak po ng pag po hindi po natuloy. Tinitignan ng Pangulo ang pagsasampa ng kaso laban sa mga taong sangkot. Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Iniutos din niya ang agarang blacklist at pagsasampa ng kaso laban sa SYMS Construction Trading. Sasampahan ng kumpanya ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds. Princess, ipagpapatuloy din ng Administrasyong Marcos Jr. ang investigasyon para matukoy ang sangkot sa posibleng anomalya. Hinikayat din ng Pangulo ang pagsusumbong sa mga kahina-hinalang flood control projects sa website na sumbongsapangulo.ph para matigil ang katiwalian sa pamahalaan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.